nakahanap ng kakampi. Oh, si Tuta Soto mga kababayan ng One Ball University. Itong kanya kaklase din siguro mga kababayan sa One Ball. Na kontra. Kontra mga kababayan sa desisyon ng Korte Suprema. At gaya ni Soto, sinasabi din itong si Joel Chua mga kababayan. Eh, hindi daw tama yung ginawa ng Korte Suprema. Bagamat mga kababayan nagpapalusot ng kaunti, mayroon pa siyang mga senaryong binibigay mga kababayan na ang sabi niya, kung hindi daw ito susundin ng mga congressman. Mayroong premise mga kababayan dahil marunong magpalusot ito eh. Kahit papano mga kababayan, abogado. Pero ewan lang natin kung saan paaralan. Baka sa One Ball University din mga kababayan. Kaklase ba ito ni Tuta Soto sa One Ball? Pero pwedeng i-call out ito ng Korte Suprema mga kababayan. Lalong-lalo na kahit papano abogado. Pero mas pinili nitong maging kongresista eh. Mas piniling maging buhaya mga kababayan. Eh ngayon, binabangga pati ang Korte Suprema. Oh, panoorin niyo po ha. Posibleng magkaroon ng isang constitutional crisis. Wow, constitutional crisis! Yan ang nakikitang posibilidad ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung hindi magkakasundo ang Korte Suprema. Bakit hindi niyo naman susundin ang Korte Suprema? Kung magkaroon man ng constitutional crisis, dahil yan sa inyo. Dahil kayong mga taga One Ball kayo, hindi kayo sumusunod sa batas. Mga hudas. At ang Kamara sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Constitutional crisis na daw mga kababayan. Nagbabadya ang isang constitutional crisis sakaling hindi sundin ng Kamara ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Di wala kayong karapatan maging congressman. Nanumpa kayo to serve and protect the Constitution tapos hindi nyo susundin ang Constitution. Ang sinabi ng Constitution, ang Korte Suprema ang last arbiter, ang taga-interpret ng batas. So kaano man ang interpretasyon ng mga taong iyan, dahil yan ang kanilang expertise. Lahat sila mga maestrado, learned by law. Sila ang naatasan na mag-interpret sa batas na dapat yung sundin mga hudas na mga congressman. Ukol sa impeachment process. Ito ang nakikita ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa posibleng mangyaring banggaan ng dalawang sangay ng pamahalaan, ang legislature. Makakalusot pa siya dito mga kababayan dahil ang sabi niya mga congressman naman sinasabi ko hindi ko naman sinabing kung hindi ko susundin. Pero alam na natin mga kababayan na isa siya sa mga ulo-ulo dyan mga kababayan sa nangunguna sa pagkontra dito sa desisyon ng Korte Suprema. I-call out nyo na nga ito, Korte Suprema. Itong mga maestrado ng Korte Suprema, sila ang mistulang mga amo mga kababayan sa mga abogado. Disiplinahin nyo yan si Chua. Tanggalan, ipadisbar na nyo. Ipadisbar nyo na. o Kongreso at Hudikatura. Sa programang Kong Radio ng Abante, sinabi ni Chua na sumobra ang pakikialam ng Korte Suprema sa trabaho ng mga mambabatas. Ang amo mga kababayan niya, siguro hindi na niya kailangan mga kababayan maging abogado dahil mas malaki ang kitaan sa pagiging congressman. Diyos ko Lord. Busog na busog ito sa panahon ni Marcos mga kababayan. No? Lalong-lalo na ito ang nanguna sa pagiging Bibi Sara. Magkano ang dahilan, Chua? Kahit pa'y mag-disbar ito, wala itong pakialam mga kababayan. Ipadisbar nyo na Korte Suprema, Sumusobra na kayo sa pakikialam. Sabi ng isa sa inyong hanay, abogado. In-interpret nila nang hindi naman po ayon sa ginuha namin. Okay? Kaya nga sila nag-interpret dahil mali ang ginagawa nyo right from the start. Naging kultura na mga kababayan ang kamalian dyan sa Congress. Kaya in-interpret ng tama ng Korte Suprema na ito ang dapat yung gawin. Mabuti pa nga yan mga kababayan, mayroong checklist talaga na binigay ang Korte Suprema para talagang makompleto. Nadadaan kayo sa due process, Chihuahua. Nga po nangyari, parang sila na po yung gumawa ng rules namin. Ungas! Yan naman talaga ang dapat. Kayo ang hindi sumusunod kasi sa tamang rules. Hindi pa parating ito sa Korte Suprema mga kababayan. Itong sinabi ni Chua na labis-labis na daw ang pakikialam ng Korte Suprema. Ipadisbar na ito. Kung talagang naging abogado ba daw ito dahil ang sabi-sabi, abogado daw mga kababayan Baka abogado sa One Ball University. Siguro pag nagmatigas kami, magkakaroon tayo ng Oo, sige magmatigas ka, subukan mo. Papadisbar ka. constitutional crisis. Aminado si Chua na hindi siya pabor sa pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema. Pabago-bagong desisyon. Nagbago ba? Di ba dati unanimous mga kababayan? Ngayon unanimous na naman. Anong nagbago doon? Isa nga walang nagbago. Yung cross ay abante Ay, abante.
Magbago ka na, abante. Malapit ka nang sunduin ni ako. Pero wala raw silang dahilan para hindi sundin ito. Oo, si abante, Nilinaw ng oh. kongresista na hindi tungkol sa substance o sustansya ng reklamo ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Hindi rin daw tinalakay ng Korte kung may basehan o wala ang isinampang reklamo laban kay VP Sara Duterte. Ay nako, kailangan pa bang ano yan, i-remind yan sa inyo? Common sense na lang. Na kung walang basihan, hindi ipasa. Kung mayroong basihan, impeach. Hindi ko po alam yung dahilan, pero alam po ninyo sa akin pong personal na pananaw, dapat po ang Walang impeachment nagtatanong complaint sa'yo. ay ginagawa nating simple. Bakit? Hindi pa pala simple. Pinasimplify nga ng Korte Suprema para hindi kayo maging unconstitutional. Pinasimplify niya, binigyan kayo ng checklist. Para wala nang guessing. Sundin nyo na lang yung nilatag ng Korte Suprema na dapat yung gawin. Diba? Malinaw yun. Gusto kasi nila shortcut, mga kababayan. Hindi yan simple, kundi panggagago na yan. Gaguhan. Malinaw at madali pong Malinaw. Nilinaw na nga, ungas. Ano pa bang gusto mo? maunawaan. O, ikaw ang hindi nakakaunawa. Yung mga dating mga kababayan, ginagawa nila sa impeachment, yun ang hindi malinaw dahil pwede palang ura-urada na lang. Actually, yung kay Erap, mga kababayan, kung nilaban pala yun ni Erap sa Korte Suprema, unconstitutional ang impeachment na yun. Pero bagamat, mga kababayan, umakyat sa Senado yung impeachment ni Erap, hindi yun natapos. Hindi yun natapos dahil nagkaroon ng people power, mga kababayan. At ang mali din ni Erap, natakot siya. Bumaba siya sa pwesto, mga kababayan. At ang nasa likod nun, sina Renato Babalo Reyes at yung mga padrimonyo, mga kababayan. Ngayon, galit na galit sila dahil gusto nilang gawin yan kay Duterte dati, mga kababayan, hindi nila magawa. Ito sa panahon ni Bangag, hindi ang presidente ang kanilang gaganyanin, kundi si Sara Duterte dahil ngayon pa lang, mga kababayan, na hindi pa presidente si Sara, uumpisahan na nilang isabotahe. How much more maging presidente pa si VP Inday? Araw-arawin na naman yan ng mga makakaliwa, mga kababayan, at nitong mga hudas, na mga inggit sa mga Duterte. Lalong-lalo na ng mga simpleng tao. Simpleng tao ka ba? Wala ka lang toothbrush pero hindi ka simpleng tao, buhaya ka. Ang proseso. Kasi po, ito po, dito lamang po ang paraan para Diyos ko Lord, simpleng tao ba yung mga kongresista? Paano pa kayo naging congressman kung hindi kayo nakakaintindi at ayaw nyo sumunod sa batas? mga ordinaryong tao ay mapanagot ang mga nasa mga pinakamataas na sangay ng gobyerno. Mga ordinaryong tao mapanagot, sige panagutin mo. O si Bangag ngayon. What if, mga kababayan, ang baliktarin ng nitong mga kongresista, mga kababayan, ang senaryo. Sana nga, ayaw na lang natin sanang sabihin ito, mga kababayan, baka magkaroon pa sila ng idea. Baka magkaroon na sila ng idea, pero gayon pa man, sa dami nila, mga kababayan, mayroon talaga makakaisip nito. Paano kung itong mga kababayan, itong impeachment na isinampa ni Bangag is isasabotahin na naman nila na for the sake na para masatisfy ang mga tao, ipa-impeach, mga kababayan, ng mga kongresista si Bangag dyan sa Kongreso. And then, gagawin din nila yung ginawa nila kay Sara na ura-urada, mga kababayan, na hindi dumaan sa due process. And then, si Bangag pupunta sa Korte Suprema, hihilingin na ipanalify na unconstitutional ang impeachment laban sa kanya. As good as this guy pa rin, mga kababayan. Sana hindi sila magka-idea niyan, ha? Pero gayon pa man, 2 taon na lang itong si Bangag, mga kababayan. Mukhang malabo ding ma-impeach dahil hawak niya lahat bumangag Ang inaantay na lang natin na maupong presidente si Sara via election. And then makulong itong mga hudas na ito ngayon kasama na si Bangag. Sa ating lipunan. Kung ito po'y gagawin po natin komplikado, paano po ang komplikado. magiging accountability ng mga Diyos ko Lord, sumunod lang kayo sa batas. Ano ba yung bigyan lang ng kopya bawat isa? Not physical copy, pwede na rin mga emailed copy. na nasa taas? Samantala magkakaalaman na sa Lunes kung Ito na mga buwisit, mga kababayan. Kailan ba ito makukulong itong mga hudas na ito, mga kababayan? Kailangan ma-establish, hanapan, mga kababayan, ng connection ang mga ito doon sa mga armadong grupo dahil talagang makukulong ito, mga kababayan. Panahon na siguro para matigil na itong mga kahayupan na ang gobyerno pa mismo ang nagpupondo dito sa mga ungas na to. ang mga inihaing impeachment complaint. Lalong-lalo na lang
kulot na yan mga kababayan, oh. Batang-bata pa na nagsasalot na. laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mm. Para sa Agenda Weekend, Ang babalo, oh. Diyos ko, Lord. Bidang-bida, no? Oh, Nato. Tahimik ka. Si Renato, mga kababayan, yan ang typical na example sa mga confused na tao. Dahil ngayon, confused eh. Ewan lang natin kung anong pinakain niya ni Marcos, mga kababayan. Tapos, hindi makabuelo kung magsisigaw ba siya na Marcos resign. Dahil magsisigaw siya na Marcos resign, baka pinakain na siya mga kababayan ng mga vitamins ni Marcos. Oh, tapos kung mag-Marcos sabi ni Marcos, sige, pa-resign mo ako, si Sara Duterte ang papalit. Kaya confused ang babalo mga kababayan. Matik abante. Liling. Bago umakyat sa isang impeachment court sa Senado, tatalakayin muna sa Kamara ang mga inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Oh, Marcos. alam na namin yan. Sa Lunes, titingnan ng mga kongresista kung papasa ba sa technical criteria ang mga reklamo. Grabe. Ang detalye Grabe. Oh, yan mga kababayan. Diretso na yan, basura. Narinig din naman si Tuta Soto, sabi niya mga kababayan basura na yan! sa Oh, Agenda grabe. Weekend report ni Just Ignacio. Oh. Tatalakayin na sa Kamara sa Lunes ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bobong Ayon kay Marcos Nicole o Gonggong Saro Marcos. Hala. Andyan na naman si Kokey, mga kababayan, oh. Eto, no, bidang-bida itong mga reject ng lipunan, mga kababayan, no. Ayan si Kokey, oh. Representative at House Committee on Public Accounts, Chairperson Terry Ridon, layo ng unang pagdinig na tukuyin Yan, oh, mga chairperson, mga kababayan. Dapat sana pinalitan yan kasama ni sa Tambaluslos. Ang laki ng ilong, mga kababayan, yung sa ilong. Butas ng ilong, halos mahigop na tayo. Lumayo-layo ka nga rin doon. Para talaga si Kokey, mga kababayan, sufficient in form and substance ang mga reklamo. Pero bago pa man magsimula, kinwestiyon na ni Ridon ang bigat ng mga aligasyon gaya ng pagpapatupad sa warrant ng Interpol at ang unprogrammed appropriations sa budget. Ang ginawa po na executive Wow! Pinagtanggol na niya, mga kababayan. Hindi pa niya natakkel. ay pag-implement po ng isang tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Interpol. So basically, Wala na, mga kababayan. Lutong Macau na. Sila ang magtatakil niyan. Tapos, ngayon pa lang, mayroon ng pronouncement. Siya pa ang nag-question sa bakit daw kayo magrereklamo doon? ito po ay pagsunod doon sa Pagsunod, sumunod lang daw sa batas. Bakit ikaw na ba ang abogado ni Bangag? Etong mga mga kababayan, sana magpapa-impeach si Bangag. Ito pa ang nagtatanggol ngayon. trabaho at mandato. Oh, at trabaho lang daw. Trabaho lang, walang personalan. bilang bahagi po ng ehekutibo. Paano pa tayo makakakuha ng patas sa laban nito, mga kababayan, na sila ang magtatakel under their mga kababayan committee, and then ngayon pinagtanggol na si Bangag. So tingin ko wala akong impeachable offense. Oh, wala nang impeachable offense. Ganyan pong bagay. Samantala, hirit Sipain naman ang Manila mukha 3rd mo, District visit ka. Representative at House Committee on Oh, ito na naman si Roderick Paulate, mga kababayan, oh. Overreach. Talagang one ball ang tono nitong si Chihuahua, mga kababayan, itanggi ng korte ang motion for reconsideration ng Chihuahua. Kamara kaugnay ng naunang impeachment case laban kay VP Ang Sara baboy, ang akla, oh. Ay, nako, bakit itong mga buisit na ito, mga kababayan, talagang nagbibida-bida ngayong panahon ng Bangag? Kinwestiyon ng mga Ay, nako, magbabatas ang festival. pakikialam umano ng SC sa internal rules ng House, partikular na sa pagbibigay ng depinasyon ng session days. Ayan na nga Ayan na nga. Ang Korte Suprema na ang nagsabi ng session days. Bilang calendar days na nagpapabilis sa tinatawag na one-year bar rule. Oh. Ayaw mo ba yan? Lalong bibilis? Di ba ang sabi nila, mga kababayan, wala nang mai-impeach ito. Dahil matatagalan daw. Eto na, pinabilis sa Korte Suprema. Ungas. Sila na sarili nilang definition pagdating po dito sa calendar day. At Sumunod kayo hindi sa rin Korte po Suprema. Hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at Pangalanan mo nga yung sinasabi mong legal luminaries. Kung si Soto ang gagawin mong si Soto lang naman ang nagrereklamo, mga kababayan. Wala naman tayong ibang nagrereklamo na ibang abogado. Si Soto lang, hindi yan legal luminaries dahil in the first place, hindi yan nakatungtong ni isang baitang, mga kababayan, sa law school. Baka
Kaya ikaw, ang sarili mo sinasabi mong legal luminary dahil in fairness, abogado ko ng mga kababayan sa One Ball University. Kaya Korte Suprema, i-call out nyo nga itong gunggong na to. O ipadisbar nyo na. Ang ating pong Boto proprio. Senate President, si Senate President Tito Soto. Tuta ay Soto. sinasabi na nagkakaroon Hindi yan legal luminary si Tuta Soto. Ungas. Nasaan ang mga utak na mga... ng judicial overreach. Dahil nga po, ito po ay sa kanilang interpretasyon at sa aking pong tingin ay Si Cookie, oh. Ang Cookie, mga kababayan, oh. Nakakatakot itong itsura ni Cookie. Parang mga lamang lupa, mga kababayan, ano? yung rules. Dahil rules na po ng House ang tinatamaan po dito. Dapat lang Dahil tamaan sa tila kayo. banggaan ng interpretasyon sa dapat batas, lang tamaan kayong bukas na hudas. rin ang ilang mambabatas sa usapin ng charter change upang Paroy, linawin ang oh. anilay group. Ayan na, mga kababayan. Sa lahat ng mga issues, gusto talaga nilang i-push yung charter change. Dahil yan ang agenda talaga ni Bangag, mga kababayan. Eh. areas sa 1987 Constitution. Sa Oh, kabila ng mga lol! limitasyong itinakda ng SC, Mga hindi julol! naman ng Kamara na handa Charter silang change tumanggap pa ng mga more! bagong impeachment complaints laban kay Vice President Ah, ayan Sara na. Duterte. Oh, yan mga kababayan. Wala lang rules pagdating kay Sara. Dire-diretso na sila. Hindi kagaya ni Bangag, mga kababayan, na si Redon mismo ang nag-absuelto. Walang impeachable doon. Okay. Sapit ng February 6. Para sa Agenda Weekend, Jos Ignacio, Billionaire News News Channel. Channel! Pinuna ng isang UP law professor ang hatol ng Korte Suprema sa impeachment laban Abogado ka ba? kay VP Sara. Tila Oh, isa din ito mga kababayan. Kung sino man yan, ipadisbar din natin yan. complicated na raw kasi ang bagong proseso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Sino yan? Sino yan? Problematic na raw ang usaping impeachment. Sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni UP Problematic. College of Law Associate Dean at Assistant Professor Paulo Tamase na tila Associate din pa, oh. Sige, wag mong sundin ang Korte Suprema. Wag mong sundin. focus na lang daw Para ngayon matanggalan ang ka ng usapin aboga- sa proseso ng Lisensya mo. impeachment. Hindi na sa nilalaman at saysay mismo ng mga reklamo. So, impeachment used to be a very simple process. Malinaw naman sa atin kung ano yung ibig sabihin yan. Due process nga. Malinaw din sa atin ang nangyari sa impeachment ni VP Sara na hindi talaga dumaan sa due process. Sa makatuwid, ginamitan pa nga ng datong. Kung talagang tutuusin mga kababayan na ipapagulong ang hustisya, mananagot pa yung sinatambalos-dos na nag-bribe mga kababayan at pati na rin yung tumanggap ng bribe para pumirma lang sa impeachment ni VP Sara. Oh. But you suddenly have the introduction of all of these rules of statutory, constitutional construction, and legalese, which complicates the process. Nagpapakomplicate ba yun? Nilinaw nga para hindi kayo ma-technical. Sa isang unanimous decision, Unanimous na double unanimous. pinanidigan ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment articles Paging laban silyonin na kay dilawan. Vice President Sara Duterte. Yan ay bilang tugon sa motion for reconsideration ng Kamara matapos sabihin ng SC na lumabag daw sa one-year bar rule ang mga reklamo laban sa bise. At ang nakakatawa mga kababayan, sabi ng Supreme Court, bawal na kayong magsabit ng motion for reconsideration. This is final. Talagang, pinatay na mga kababayan ng Korte Suprema. Para kay Tamase, may red flags ang ruling na ito. Red flag pa. Tama ang Kayo ang may red flag UP. Yung mga taga-UP mga kababayan na parang nasira na ang utak dahil sa impluensya ng mga makakaliwa. Bago raw nito ng definisyon ng session days. Kumpara kasi sa naunang ruling ng SC noong 2025 na binanggit ang session day ng Kongreso. Bigla raw nahambing ito pa calendar days. Ang session day ng Kamara at Senado ay ang pag-call to order ng sesyon hanggang sa adjournment nito na kadalas ay umaabot sa 2 araw. So even if you change Ayaw nyo pa yan na mas lalong dadali mga kababayan? Dahil per day ang bilangan, hindi per session. of the reasoning in the decision, the result ended up being the same. Session day Day. Hindi naman session. Alisin nyo doon sa doon sa inyong rules ang day. Session na lang. The complaints or the proceedings against Vice President Duterte were null. Meron kasi mga isang session mga kababayan na hindi natatapos sa isang araw. Adjourn ngayon, continue bukas. Gusto nila, 1 pa rin yan. Sabi ng Korte Suprema, 2 na yan. Binubuksan daw ng Supreme Court ruling ang pinto para sa impeachment challenges.
Lalo na Sige, tila challenge binago nyo! nito ang impeachment process at Tila. Puro lang tila. Pero hindi yan talaga binago, tinama. alinsunod sa konstitusyon. Mm. Sa halip kasi na maging simple at political process ang impeachment, Ay, paulit-ulit nagdagdag talaga, ito ng no? additional steps. Paulit-ulit mga kababayan itong mga naratiba ng magdungdong, no? Posible raw na sino mang litigant o abogado ng respondent ang Latiguhin ka namin. pwedeng questionin ang impeachment. Litigan. February 5, 2025 pa Ang baboy, impeach ng Kongreso Nasaan na tong baboy na buhaya, mga kababayan? Pumayat na daw. si VP Sara sa mga paratang na misuse of public funds at iba pa. Principal. Pero in-archive ng Senado ang mga reklamo kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Oh, Sabi ni Tamase, Kinaban. lalo raw hahaba ang proceeding. ang baba. At Renato kalaunan, Babalo. baka umabot na ng taon at hindi pa maikakasa ang paglilitis dahil sa komplikadong proseso. Komplikado. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Ayaw nyo lang Billionaire sumunod, News mga Channel. ungas. Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Yan mga kababayan, patibong yan eh. Mayroong nakapagsabi na sila lang din ang nagpakalat yan mga kababayan para pambitag. Dahil kung kakagatin, isi-share mga kababayan ng mga Duterte supporter, kanilang huhulihin. Mayroon na biktima, si Sir Jack. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo. Hindi ito Sir dapat Jack. mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Patibong Ito ang yan. exclusive Mag-ingat Agenda kayo Weekend dyan. report ni Hannah T. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang Eto mga kababayan, ang teknik dyan, antayin natin na may kumagat sa media mga kababayan na na magbalita niyan dahil ang presumption mga kababayan once lumabas sa media is totoo o legit na, nakilatis na. Pero kung hindi pa lumabas mga kababayan, wag mo munang kagatin. O kung kung gusto mo mang i-share, wag yung sasabihin mo na, ito, totoo, nangyari, idaan mo sa tanong mga kababayan, idaan mo sa patanong na post. May kumakalat, totoo ba ito? O ganyan na mga kababayan, para makalusot kayo. Wag niyong gamitin na ultimate truth dahil alam niyo naman itong mga bangag madidisgrasya kayo mga kababayan, ipapa-NBI na naman kayo. Yan lang ang tip. Pero ang impact mga kababayan, the same. online personality na si Sir Jack Argota. Si Sir Kasunod Jack. yan ng pag-share nito ng umano'y peking medical records ng Nadali ka tuloy, Jack. Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Buti na lang hindi nagpastor ito si Sir Jack mga kababayan, no? Dahil pa tawag sa kanya, Pastor Jack! Pastor Jack! Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung Sumikat pa tuloy si Sir Jack. I-follow natin yan mga kababayan dahil Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. ano pala sinabi niya? Ano pala sinabi niya mga kababayan? Dapat sana Sir Jack, Pastor. Ay, hindi pala ito Pastor, no? Sir, nilagyan mo lang patanong ang pag-post mo. Para hindi ka ma-technical. Ngayon, na-trouble ka tuloy. Dito, sir, have you called them out for investigation? Dahil pwedeng patibong mga kababayan talaga. Ilang beses na yan nilang ginawa mga kababayan ng gumagawa-gawa ng balita na mali tungkol kay Bangag, and then kung papatulan mo, isa-share mo, ipa-NBI ka agad. Anong ginagawa mo? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, Sasabihin natin yan. Isasabihin natin. Due process. Hindi naman Sige. side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Billionaire News Channel. Eto no, ang bilis mga kababayan no, etong mga NBI, ang bilis kapag mga kritiko ni Bangag ang kanilang tutugisin, pero pagdating sa mga kriminal, mga kawatan, mga kababayan, wala, nakatunganga. May nahuli na ba kayo mga kawatan na, Diyos ko Lord, nagsasalot sa Online bayan? sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing Sige, sino magkakaso? Si Bangag? Hindi pwede kasuhan ni Bangag ngayon. Siguro afterwards, kasuhan niya si Sir Jack. Pagbaba na niya sa pisto, bumaba muna siya. ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya,
national concern na raw ito dahil mandato rin nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na Kasalanan kasi yan ng mga bangag din mga kababayan dahil mapanin lang eh. Kung mayroon lang talagang doktor na pinaharap mga kababayan, hindi yan si Claire Castro syunga-syunga. Yung talagang may credibility mag-bear up mga kababayan itong issues. leader ng gobyerno. Ito, hindi nga sinabi mga kababayan, bakit sabaw lang kinakain ni bangag? Kung may diverticulitis ka mga kababayan na hindi ka inoperahan, bakit sabaw lang kakainin mo? Nung tinanong, inoperahan ba? Hindi naman sinabi. Wala lang din daw mga kababayan. Pero yung operasyon niyan mga kababayan is ipapasok lang sa butas ng puwet. Walang hiwa. Doon na mga kababayan, gunting-guntingin yung mga bumukol-bukol sa kanyang malapit sa puwetan na mga bumukol. Kung ano-ano kasi pinapasok. Kung umamin mayroong minor operation kumakain ng sabaw. Hindi wala hanggang sa diverticulitis lang ang issue mga kababayan and then wala na silang sinabi. Kaya ang speculation ng ilan nagka-cancer na ba yan? Nag-progress na ba sa cancer yan? Bakit ayaw niyong sabihin? Wala din kaming pake. Bahala siya sa buhay Hindi niya. po ordinaryong tao payat, ang ating presidente. Hindi talaga ordinaryong tao dahil fascinating mga kababayan. Fascinating ang kanyang kagarapal. Ito yung taong nadulas na, pangalawang beses na nadulas sa mga kababayan, the same banana peel. Alam na niya ang kinahiratan ng kanyang tatay pangungurakot. Sinundan pa rin. Inapakan pa rin yung nakadulas sa kanyang tatay mga kababayan. Issue. Sana, ay nako, hindi na natuto. Fascinating. Hindi basta-basta. Tama po ang sinasabi na may karapatan ang tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po Bakit hindi kasi kayo maglabas ng doktor, health bulletin? yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. Pero in fairness, yung shinare ni Sir Jack, hindi naman talaga siya ang dapat tugisin nun mga kababayan, kundi sino ang talagang unang nag-post ng na yun? Yung peke ba? Dokumento na yun, kung peke man o hindi. Yan ang i-trace ninyo. Hindi yung mga nag-share dahil yung ibang nag-share mga kababayan, curious lang din Curious lang din. May kasalanan kung may kasalanan. Pero hanapin nyo yung source. Baka ang source, kayo lang din. Doon lang din sa mga bangag mga kababayan. Magkalat ng fake news. Magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. At anya, Di bale, Sir Jack, ngayon sikat ka hindi na. daw ito deleted. Minsan daw kasi nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma. Kumusta si Aura? Kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo Ay, na nako, in good buisit, health ang Pangulo. Kasunod buisit, ng mga kababayan, diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got Diverticulitis. the best possible medical care. At pinakita pa ang video niyang Ay, nakikipaglaro nako. sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na Kalbo, pahayag ng government sources para maiwasan ang Itong mga tropa ni Bangag mga kababayan na parang nakakatakot ang mga itsura, no? pagbabasa ng unverified at malisyosong content online. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Hannah T. Billionaire News Channel. Umaasa ang Senado na mahigpit na maipatutupad ang anti-Apple policy ng DILG. Mga anti-epal policy pang mga ungas na sila na unang-unang mga epal. Sa ilalim nito, Kayo na ang epal in the first place. awan na ang pagbalandra sa muka o pangalan ng mga politiko. Si Bangag nga mga kababayan nag-epal doon sa di ba, yung bridge sa Davao, Bukana Bridge. I-call out nyo rin. Walang ambag si Bangag mga kababayan. Nilagyan lang ng pangalan niyang BBM, Build Better More ang tulay. Sa mga proyekto Yan ang ng epal! gobyerno, nagbabalik si Hannah T. para As sa if detalye. naman hindi mga epal itong taga-Bagoong Pilipinas, no? The Lord.
Binaback-upan sa Senado ang pagtatanggal ng EPAL billboards. Oh, di ba ang dami nila? This is where taxes go. Sina Swansing, mga kababayan, sina Tulfo. Ay, basta ang dami. Lahat sila mga bagoong mga kababayan. Sa mga pampublikong proyekto. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, Ay, nako, si Lacson na naman. walang lugar sa public service ang pag-flex ng pangalan at mukha ng mga politiko sa public projects. Suportado Eh, bakit hindi nyo hinuli sina ang Swansing? utos ng DILG kamakailan Laki ng mga pagbawalan ng pagmumukha. mga ganitong billboard. At anya, bagamat Yan pamimigay nila ng ayuda. Andun ang kanilang pagmumukha, pati ang mukha ni Lisa. walang ghost billboards, most likely ay overpriced daw ang mga ito. Sabi ng DILG, bawal ng anumang project signage, marker o tarpaulin na may pangalan, picture, logo o kahit initials at symbols na Kasuhan nyo kasi, DILG, hindi yung puro kayo putak ng putak dyan, reminder. Mag-sample na kayo. Tanggalin, yan ang dapat i-ethics. isang politiko. Pinatatanggal na rin ng ahensya ang existing signages na nakadisplay ngayon sa kung saan-saan. Pero tanggalin nyo, pero palitan nyo ha. Karoon pa siguro sila ng rason mga kababayan na tanggalin yung para hindi makita ng taong bayan na mayroon pa ng proyektong ganito tapos dapat matapos na ng ganitong date pero hindi pa natapos ngayon. Tapos bilyon-bilyon ang ginastos. Palitan nyo ng bago ha para malaman ng tao na mayroong proyektong ganyan. Alisin nyo lang pangalan ng mga politician. Anila, mismong sa konstitusyon na nakasaad na public office sa public trust. Gusto Lord. Ang anumang Si Bangag, negative na ang public trust. display kagaya ng mga ito ay unnecessary expenses. Una nang ipinasa ang 2026 na Yan ang number one epal national budget na may provisyong ipinagbabawal ang mga EPAL na As if hindi mga epal. Lahat epal mga kababayan. sa Yan. distribution ng financial aid o ayuda ng gobyerno. Bakit yun? Sabi ni Epal kayo lahat. Lacson, hindi na Ikaw nga, Lacson, na kinabang ka, hudas ka, animal ka. Di ba, nung nakarang halalan mga kababayan, nangangampanya sila sa Bagoong Pilipinas. Ang sabi niya, independent daw siya, pero andun sa Bagoong Pilipinas lagi mga kababayan. dapat Anong ginawa nyo doon, Lacson, ha? Sa rally ng Bagoong Pilipinas. Kinaumagahan, ayuda, lustay kayo ng pera ng bayan. Yung stage na tinutuntungan ninyo, gamit ang buwis ng bayan. Andun ka. Andun ang billboard mo. Tapos ang mga audience no, kinaumagahan yung mga pinapila nyo sa ayuda. Anong tawag dyan? Hindi ba yan epal? Epal ka. meet ang national budget bilang political tool at deserve ng publiko ang pondong para sa bayan mismo. Para sa Hakbang na raw bayan? ito Para sa laban bayan? political exploitation. Pero mahaba pa ang lalakbayin para mas mapigilan ito. Lahat ng ito mga kababayan, mawawala kapag mawala na rin yan sa pwesto si Bangag. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Bilyonaryo News Bigyan Channel. niya channel. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.